Ah, Magandang hapon sa lahat. Good afternoon doon sa mga OFW na bumibisita dito sa channel natin. This is Justin Talk and News PX. First of all, I would like to request na sana naman mag-like kayo, then try to subscribe in this channel. Kasi isang subscription lang, ayos lang. Even if this is a new channel, I hope that you will help make this channel grow para naman makapagbigay tayo ng information about what's happening in our country today and in the future, kung ano man ang mga nakikita nating darating pa, especially sa in the field of politics. Kikita natin yung mga galaw ng ating mga politician for the betterment of our country. Today, this afternoon, we will be talking about very sensitive topic dahil ito ay tungkol sa isang party list which is a party list of the wife of Speaker Romualdez. Kasi if you have heard, or if you have witnessed, or if you have seen yung privilege speech ni Senator Bato, I think the last 2 days ago, nagkaroon siya ng privilege speech that touches on the thing of party list. Alam mo naman itong thing of party list, ginawa nila itong facet or isang doon sila channel para patuloy secretly at patuloy ang kanilang pabangon sa pangalan ng ating speaker for his presidential bid on 2028. Klarong-klaro naman na ginamit itong party list na to. In fact nga, sabi pa nga nila, ang model daw nitong party list na to, ang structure niya, parang ginaya yung OBP na mayroong mga satellite offices. So, ang thing of party list is doing this. Lahat ng mga area sa tingin nila that are both rich areas, meron silang satellite office din na thing of party list. Naalala ninyo yung si Congressman Pulong Duterte na last 2023 inalisan ng budget ang mga infra budget niya, kinaltasan, halos ilang milyon na lang naiwan sa kanya para sana sa improvement ng distrito niya sa Davao. Ang nangyari, tuwing may pupunta kay Congressman Pulong, humihingi ng tulong sa kanila, ang ginawa ni Congressman Pulong, sinasabihan niya sa tingong party list kayo pupunta kasi hindi kayo ayawan dahil ang pundo, meron silang pundong marami doon. Kaya yun ang sinabi ni Congressman Pulong. Yung taga-tingog naman sabi, hindi kami aayaw. Kung merong lalapit sa amin, ganun ang sabi, lalapit sa amin hingi ng tulong, talagang tutulong kami. Siyempre, yung pundo ni Pulong, baka napunta sa inyo Kaya ganun ang nangyari. So, ito ngayon, kasi ito, di-embark in a memorandum of agreement with DBP. Kaya nga ito, binuking ni Senator Bato na bakit naman ng isang party list tulad ng Tingog Party List makipag-transaksyon or makipag-MOA agreement na sa isang government institution ng tulad ng Development Bank of the Philippines. Na supposed to be itong DBP should partner with government institutions, hindi party list. So, doon pa lang napakalaking question na bakit ang Tingog ang mag-implement ng mga health programs na mga LGUs. So, kitang-kita na natin na it's an electioneering. Tsaka, isang way para
mapabango ang pangalan ni Martin. Aside from yung halos bilyon-bilyon na ayuda na binibigay nila, hindi pa sila kontento, gumawa pa sila ng ganyan. Kasi itong MUA na pinirmahan nila with DBP, tungkol ito doon sa mga hospitals that are located in the provinces. Gusto nila i-augment yung mga services through the supply of mga equipment siguro, o mga medicines, or services, mga services ng hospital, using, I think, a loan from DBP. Ginamit, supposed to be, ang DBP is for rural development nga. Bakit ang ginawa niya, no, nakipag-agree, MUA siya sa isang party list, political party list? Bakit hindi sa DOH, Department of Health, or sa PhilHealth mismo? So, dahil nga doon sa privilege speech ni Senator Bato, nag-back out sila. Siguro nahiya na rin kasi klarong-klaro naman ang ginagawa nila na early campaigning yun. Kampanya, ang layo-layo pa ng 2028. At kahit anong gagawin niya, hindi siya mananalo. With the way the trust and performance ratings are showing, no, it is a clear manifestation na wala talaga siyang pag-asang manalo. Kahit ipipilit pa niya yan. So, buti naman, tinablan sila ng hiya. At saka, I don't know kung pwede siya masampahan ng mga legal cases, lalo na yung DBP. Kasi nagsalita yung taga-DBP mismo na back out na sila with the memorandum of agreement with Tingog Party List. So, ngayon, siguro, maghahanap na naman ng ibang paraan si Martin kung paano nila ma-augment. Kasi nasupalpal na sila dyan sa move na yan eh. With the MUA with DBP. Isipin mo yan, sila magpupunta doon sa mga LGUs na may mga hospital, may mga rural hospital, provincial hospitals. Doon sila, magpasikat sila doon sa mga tao. At through that, siguro, mga services, medical services, sila mag-handle yung Tingog Party List. So, mabuti naman na naagapan kaagad ni Senator Bato. Kung wala pa, tuloy-tuloy yun. Magkanong pera naman ang malustay niyan kung natuloy pa yun. Mabuti naman talagang nasilip ni Senator Bato ang pangyayari ngayon. So ito rin ang sa tingin ko ang nangyari diyan sa PhilHealth. Kasi siguro ito si Recto kasi maano yan eh. Magaling diyan sa silipan kung saan maghahanap ng pera, sa paano pahirapan yung mga tao sa dagdag na buwis. Siguro hindi nila gagawin na magkaroon ng increase in taxes to increase the revenues, lalo na ngayon na this is an election year. Talaga matatamaan sila, marami magrereklamo, mga negosyante at saka mga tao. Kaya instead of the raising of taxes, isipin mo naman, ang taas ng mga presyo, magtaas ka pa ng tax. Walang ang relief sa burden ng mga tao, ang inflation na talagang humahagupit sa mga ordinaryong pamilyang Pilipino dahil sa mga taas na bilihin, lalo na ang bigas. So, naisip nila nga itong PhilHealth, nasilip nila yan. Dapat, kung maghanap tayo ng pera dyan sa PhilHealth tayo, just imagine ang PhilHealth is a private corporation. Gusto nilang kutungan, gusto nilang kukunin yung pundo ng PhilHealth. Kaya alam nila na napaka-healthy talaga sa totoo lang yung financial status ng PhilHealth. Kaso nga lang, yung nag-manage dyan is appointed by the President. Parang nilagay yan dyan para kung anong oras na kailangan nila ng pundo na malakihan,
pwede nilang gagawin. Kaya yun ang nasilip ni Recto. Kaya yung 89.9 billion na kinuha nila yung 60 billion. Sabi ng PhilHealth, linagay daw nila sa treasury. Anong ibig sabihin? Kasi hindi naman nila sinabi na diretso sa Malacanang kasi illegal yan eh. Padaan mo na yan sa treasury. Tapos doon na sungkitin ng Malacanang yan from the treasury. Na-anticipate nga. Maraming mga grupo na kaagad nag-file ng reklamo sa Supreme Court at nagkaroon ng TRO. Kaya yung remaining 29 kasi 89 29.9 billion na hold. Nasa PhilHealth pa yon. So, unti-unti na nila sanang gatasan ang PhilHealth. Ganyan. Yung pera na yon galing sa surplus fund ng PhilHealth which is 231. Kasi meron silang equity na around 230 plus yung 150 481 yung lahat eh. Equity plus yung surplus. Dito kasi sa equity na sinabi, nandyan sa loob na yan ang yearly contribution, ang total contribution ng mga contributor ng PhilHealth which is amounts to 203 billion. So 481, 203 billion ang nakadagdag dyan, nakadagdag na pera na galing sa mga nagbabayad ng PhilHealth. So imagine, ganyan kalaki, 203, kaya nakita nila yan. Ang laki ng pera, tapos may surplus sila. Yung hindi nila nagamit na pera, na hindi natin alam kung saan nila gagamitin yun. 150 billion yun. Kaya umabot ng 481. Yung equity nila, yung hawak nila na pera. So imagine, doon sa 481, doon kakaltas yan yung around 48 billion na yung corporate operational fund para sa korporasyon. Pasweldo, lahat, mga maintenance, MOO nila, doon di kukunin. Yung maintenance operating expenses nila, doon nila kukunin lahat. Doon nakikita nyo. Ngayon, meron pa silang surplus fund na more than 29 billion point. Ito naman mga assets. Pero sa assets na yan, meron silang investment portfolio. Ibig sabihin, sobrang pera. Pera yon na ininvest nila. Ininvest nila doon sa treasury bills ng gobyerno. So, kumikita yun. Kumikita yun yearly, monthly, around 5% per annum. So, napakalaki dahil billion ang pinag-usapan. So, ito, nasilip ng Malacanang noon pa. Nakikita nila na kung maghanap tayo ng pera nandito, billion. Ito yung ikulimbat natin. Kaso, maraming ang nakasilip ka agad, nakakita. Yun ang direksyon nila. Hindi lang yung 89.9 billion sanang kukunin. Kung hindi yung iba pang asset, iba pang pera. Kasi may cash talaga silang around 48 billion eh. Treasury bills na pwede nilang nagmamature ng iba na mga time deposits nila, pwede nilang kunin yun. Kaya nga, nagka-short yung surplus pa nila dahil nga pag-aalis ng 89.9 billion, kukunin nila dyan sa mga time deposits nila. So, i-mature nila yung mga time deposits para ibalik dito sa 150 billion na surplus fund. So, ganyan katindi ang nangyari. Ngayon, ito namang PhilHealth, sa daming pera, wala namang benepisyo. Nagyayabang pa yung si Ledesma na 9,000 daw na new case rates. Ibig sabihin yung mga sakit na kinukover na mayroong benepisyo yung mga magbabayad ng contribution and as well yung mga indirect, yung mga senior citizen din na mismong yung mga contributor ang nagsushulder dahil wala nang subsidy na binigay ang gobyerno eh. Hindi na nagbibigay ng subsidy. So, mangyari niyan, ang mga member ang
ang magsushulder sa para doon sa mga hindi kayang magbayad tulad ng mga indigent, hindi kayang magbayad, yung mga disabled, PWDs, senior citizens. Supposed to be, ang gobyerno, kasi this is a universal healthcare law. Batas ng Pilipinas to. Dapat sila mag-participate, hindi lang galing sa contributor ang pera na dapat i-suporta doon sa mga hindi kaya magbayad ng contribution. Dahil nga sila ay indigent, senior citizen na sila. Yung mga senior citizen naman, bago naging senior yan, ilang years yan nagbabayad ng PhilHealth din. Oh. Yung mga PWD, kailangan tulungan natin. Hindi nila kayang magtrabaho na eh. So, dapat ang gobyerno ang shoulder kung ano mga expenses ang mailatag dyan sa mga tao na yan. Ngayon, ang mangyari, kukunin lahat sa mga contributor. So, mababawasan yung supposed to be na surplus. Surplus pa ng PhilHealth. So, yung lifespan ng PhilHealth, kasi maraming nagko-contribute na mga bata pa. Pagdating ng senior years nila, kung maubos yan sa kakaabuno, ano mangyari? Wala na matanggap yung mga bata ngayon na magiging senior din in the future. Kaya napakadelikado yan. Tinatanong nga kung sa ginagawa ninyo, how many years ang nakaltas doon sa reserve nyo for the future mga contributor sa future, kung ano bang suporta, ilang percent na lang. Ganun, hindi nila masagot-sagot yun, yung projection na yun, forecast na yun, kung magkano na lang naiwan. Panay ang sabi ni yung nila, si Uyata, si Lidisma, yung presidente ng PhilHealth, na we're in good financial status. Good nga. Ang dami ninyong mga investment, portfolio investment ang sinasabi nila. Ilang billion yan. Bakit hindi nyo i-improve yung case rates ninyo? Ngayon, sabi niya, 9,000 na nga ang inad nila. Wala naman naramdaman ang tao. Walang naramdaman kung may sakit ka. O yung mga babae, nanganganak. Magkano lang ang binibigay nyo na contribution? Sa kwento nga ni Senator Bongo doon sa hearing, merong nagbibigay ng contribution per year, per month, 3,000. Dalawa sila mag-asawa, mga nasa PNP daw. Almost 40,000 ang contribution nila in 1 year. Silang dalawa, cumulative. Nung nanganak ang asawa niya, nang pinasok nila sa PhilHealth, magkano binigay? 20,000. Sabi ng dalawang mag-asawa, buti pa, inipon na lang namin yung contribution, hindi na kami nag-contribute kung ganyan. Kasi wala eh. 20,000 lang. Ang contribution namin more than that. Dapat nga, kayang magbigay ng millions ang doon sa mga cases na malulubha. Ngayon, sinabi pa, kaya daw yung sakit ng heart bypass, mga ganyan, mga heart conditions na kailangan ng operations, kaya daw magbigay 1.4. Kailan ka ba hindi ako nakarinig ng ganyan na nagbabayad? In fact, ang dami diyang ganyan ang kaso, umabot ng 5 million, 6 million. Magkano binibigay nyo? 40,000, 30,000. Ang bill more than million. Hindi totoo yan, kalukuhan yan. Kalukuhan ng PhilHealth yan. Puro kayabangan ng PhilHealth eh. Ang daming pera, pinapakita pa. 681 billion, 629.2 billion daw ang pera nila na assets. Ngayon, ang nangyari, bakit hindi kayo nag-increase ng mga benefits para sa mga contributor? Tapos, ang nangyari na maraming nagreklamo na bakit magtataas kayo ng premium. Sabi nila, hindi na raw sila magtataas. Paano kayo magtaas? Gusto nyo dagdagan yung pundo na yan? Klarong-klaro yung nila, intention. Baka nga itong admin na to, may plano talaga. Sinimula nila nung 89.9 billion. Kung walang pumalag noon, nandiyan si Recto eh. Kita naman natin anong purpose niya dyan para maghanap kung saan makakuha ng pera. Buti kung ang pera na nakuha nila dyan, maayos ang mga pupuntahan.
Hindi nga ako parang nagdudula ako doon na yung 60 billion daw nasa treasury. Totoo kaya yun? Nasa treasury, hindi kaya yun napunta sa mga ayuda? Oh, di ba? Kaya nakakaduda eh. Tapos nag-iabang pa siya na around 80% daw ng mga benefits na binigay nila ay nadagdagan daw ng almost 80%. Kasi 9,000 nga kiss rate. Ito nga lang sabi niya, yung mga babae na mayroong mga problema sa breast, breast cancer, may duda sila, kailangan ka magpatingin. Meron silang tinatawag na Consulta Health Program. Ang Consulta Health Program, ina-allocate yung libreng konsulta. Yun ang sinabi niya, lahat. May pneumonia, may diabetes, dialysis, mga ganun, mga health services. Sinabi niya doon sa babae, kung magpa-test siya, kung meron ba siyang cyst or breast cancer, kailangan ng mammogram. Sa Consulta Health Program, 1,700 lang ang bayad per individual. Tayo, ilan ba tayo? 115 million Filipinos. Kasi covered yan. Lahat na Pilipino, covered yan. So, isipin mo yung mga babae, magpamammogram ka. Kasama yan doon eh. Mag-screening ka. Magkano babayaran mo? 1,700 lang. Mammogram na lang, mahina na yung 4,000 dyan. Paano na lang yun? Paano nyo makover kung ganyan ang coverage na binigay nyo? Kaya kalukuhan. Sa dami yung pera na hindi naman pera yun. Ninyo, inimbispan nyo kung saan-saan. Hindi nyo inayos ang mga benefits na dapat mapunta sa mga membro. Instead, ito pa, binili nila ng lupa dyan sa Quezon City. Meron silang investment sa real estate property. Quezon City para daw tayuan ng main office nila dahil nangungupahan nga lang yata sila sa Shaw Boulevard. Gusto nila magtayo ng Minbel. Isipin mo yan. Magtayo kayo ng Minbel. Hindi pa nga nyo naayos yung mga benepisyo ng mga membro niya. Tapos may isang property sila sa BGC, pero yung property na yun, actually bigay ng ECCS yun. Dahil nga sa Medicare, ang Medicare kasi noon, yung kapanahonan ni Marcos Senior, under yon sa SSS. So, nangyari, nung nalipat sa PhilHealth, mayroong mga bayarin ang SSS dito sa bagong kapalit ng Medicare. Kaya binayad nila yung lote na yun. Ngayon, tumaas na yung presyo na yan. Accept rin yun sa PhilHealth. So, walang question doon. Dahil nga, parang legal yung the way na wala naman silang linabas na pera. Yon, obligation ng SSS na magbayad sa kanila dahil nga sa yung paglipat ng Medicare na magiging PhilHealth na. So ngayon, mayroon pang ibang mga yung ako doon sa 9,000 new case rates. 9,000, isipin mo yan, sa dami niyan. Wala akong narinig niyan. Lahat daw, halos lahat daw ng sakit nako-cover na. Ito si Ledesma, parang si Trillanes din magsalita eh. Nabubuisit ka eh. Sabagay, sincero naman siya minsan, pero parang nambubula. Nambubula siya eh. Kaya nga, nahirapan yung tinatanong na siya ni Senator Bongo, medyo nautal-utal siya. Lalo na nang pumasok si Senator Ligarda na galit na galit dyan sa mga pinagsasabi ng mga taga-PhilHealth. Ngayon, doon nga sila na yung accountant nila, senior vice president yata, hindi makasagot ng diretso. Nakakalito yung mga explanation niya. Yung mga figures niya, hindi niya ma-explain ng diretso. Siguro, hindi lang sanay ba. Pero yung mga figures niya, parang tumama rin naman. Doon na ako na sa investment portfolio nila. Isipin mo, ang laklaki ng in-invest mo. Ano ba kayo? Insurance company? Tinanong, ano ka ba? Ano ba ang PhilHealth? Insurance business company? Or ano bang priority ninyo? Magninegosyo kayo? Kumita yung PhilHealth sa negosyo? Hindi naman yan ang purpose nyo.
Health para sa lahat. No. Ang kalusugan ng mamamayang Pilipino para sa lahat. No. Through an insurance format. Kaya nga, yung PhilHealth is an insurance na subsidized dapat ng gobyerno. Marami naman nag-contribute siya ng private individuals, pero hindi nila na pakinabangan yung mga contribution nila. Yun ang katotohanan dyan. Kaya nga nakakainis yung pinagyayabang nila na investment portfolio. Dapat yung mga coverage ng mga sakit, hindi lang paramihan, taasan ninyo. O gawin ninyo, halimbawa, kung may nakasakit ka ng cancer o heart bypass na ganyan, i-cover nyo. Kung pwede, 100%. Wala nang ibayad yung pasyente. Dapat ganun. Hindi eh. Kung saan na pinagdadala yung pera eh. Alam mo naman natin kung saan, anong purpose niyan. Para makikinabang sila. Magkano bang sweldo ng mga yan? Milyon. Yung mga official dyan sa PhilHealth. Buti kung pera nga nila, pera ng mga member na contribute. Minsan masakit yung contribution ng ng PhilHealth. Ibang klase yan eh. Yun lang ang contribution na parang ayaw mo take advantage dahil kailangan magkasakit ka muna bago mo makuha ang benepisyo na yan. Meron pa silang, kasi meron ding isang case na kailangan bago ka bayaran ng PhilHealth, ma-confine ka ng more than 24 hours. Di sila magbabayad kung less than that. Kailangan ma-hospitalize ka. Mabuti naman, inalis nila yung na yan, requirement na yan. Parang, kailangan ba ma-hospitalize ako para magbabayad kayo? Oh. Yung OPD hanggang ngayon, nag-decision pa sila, yung outpatient. Siguro ang sasagot yung konsulta program nila na pwede ka magpakonsulta na 1,700. So imagine yung screening sa breast cancer, ganyan lang ibayad nyo 1,700. Alam ba ninyo magkano ang screening? Tapos ito pa, tinanong kung ilan ba ang hospital na naging member na ng PhilHealth na dito sa konsulta program nila, health program. Sinabi niya around 300 hospitals o 200 plus hospital, 30% lang doon. Nakita nyo? 30%. Halimbawa, may breast cancer yung 30% ng mga government hospital. Kung walang equipment yan, wala rin. Yung hemodialysis, yung kung wala namang equipment ng hospital na yan, dahil nasa probinsya, wala namang mga ganyan na equipment yan, wala rin. Hindi rin magagamit yung mga case rates na yan, benefit na dapat ma-enjoy ng mga member. Kasi wala namang equipment. At saka 30%, so iilan lang yan bawat probinsya. Buti nga kung may dalawa o isa. Siyempre, yung mga private, merong iba, nagdadalawang isip. May mga utang pa yung PhilHealth sa kanila. Bakit magpamimber ako dyan? Malaking malaking problema lang idudulot sa hospital ko yan. Dahil hindi naman kayo nagbabayad ng on time eh. Ngayon, nagbabayad na raw sila, PhilHealth. Saan namin yung pera? Hindi nyo inuna yung utang nyo. Dapat nagbayad na kayo para tuloy-tuloy ang serbisyo ng naibibigay nyo sa mga tao. Ngayon, may isang case daw na binubrought out din na bakit ang Malasakit Center halos may mga hospital na walang representative ng PhilHealth. Ang tanong nila kasi na red flag sila ng COA dahil daw ang mga naka-station doon sa mga hospitals na yon ay hindi mga plantilla na mga PhilHealth employees. Kailangan daw plantilla kasi sila ang gumagawa ng request siguro na ito, magre-release ng pera. Hindi ba nyo kaya mag-recruit o mag-regular na mga empleyado ninyo sa dami yung pera? Kaya yung ibang hospital, walang PhilHealth representative. So, kung pupunta ka doon, hindi, magkano lang ang pera ang makuha mo?
Lalo na PCSO, magkano lang binibigay ng pera ngayon? 1,000, 5,000, pinakamataas na yan. Yung PAGCOR, ganun din. SSS, nandun ba yung SSS kasama ba yan sa Lakit Center? Tapos yung PhilHealth na dapat nandoon. Walang taga PhilHealth. Nakita ninyo yung inefficiency talaga ng PhilHealth. Tapos ito pa, na-discuss doon yung may balak na sila mag-celebrate sa anniversary nila. Pero ang budget nila sa around 137 million, 138 o 137 million for that affair. Kasi ang gusto nila, lahat na branches o lahat na mga outlets ng PhilHealth kasama sa anniversary. Ano bang pagyayabang nyo? Nakagawa na ba kayo ng ganyang kagandang performance? Na ipagyayabang ninyo yan? Kung ilang years na kayo, wala eh. Puro sakit sa ulo ang binigay nyo sa mga members ninyo. Isipin mo, 138 million. Meron pang gala night daw. Sila parang passion show, may cocktails pa siguro. Meron pang mga artista na kakanta-kanta doon. Invite nila yan. Gala night yan. Naka formal attire sila doon. So yun, 4 million yun. Isipin mo, 4 million para lang dyan. Sa main office daw magaganap. So magkaroon sila ng site. And dyan sa Pasig, marami namang sites dyan eh. Yung Baliverde Country Club. Yun ang ihahan nila. Magkano, ilang 1,000 yan sa isang gabi lang celebration. Tapos nagkaroon pa ng sports meet. Sila, bakit kailangan pa ba? Ba't hindi nyo isipin yung bibigyan yung benepisyo sa mga members nyo? Ang sports meet nilaya pa, pagkakaalam ko. Kasi lahat na branches ng PhilHealth, around 32 million. Isipin mo, ilang pasyente na member ang makikinabang ng ganyang presyo. Kasi 138 million eh. Ito, nakakasyak pa. Umbrella, yung mga giveaway, 7 million. Isipin mo. Grabe talaga. 7 million sa umbrellas lang. Mga t-shirt, hindi ko na nakuha yung presyo. Mga t-shirt, mga memorabilia, mga ganon. Meron pang coffee table book. Gagawa pa daw silang ganyan. Isipin mo. Tapos naman na-corner na sila dahil dyan, dahil daw nag-iisip na yung anniversary committee. Kaya na pangalanan nga doon yung sinong nag-head niyan eh. Bakit you came up with that very expensive anniversary? Bakit naisip niyo yan? Dapat ang unan yung isipin paano nyo mapaganda ang servisyo ninyo. 9,000 case rate. Saan na yun? Ano yun? Wala nang nakaalam dahil nga sila parang sinesekreto lang nila yung mga programs nila para hindi makinabang yung mga tao, para hindi mapupunta yung mga members, hindi magagastos yung pera nila. So ibig sabihin, merong plano kung saan dalhin yung pera na contribution. Kaso nga lang, swerte rin na nakikita ng mga concern ng mga health advocates yung plano na masama para sa pundo ng PhilHealth. Kasi alam mo naman, kapanahonan ni Risa Hontiveros, magkano ang nawalang pera dyan. So dahil nasa contribution, isipin mo 203 billion a year. Ganyan kalaki ng tindi. So magka-interest talaga sila. Lalo na itong admin ngayon, walang iniisip para madagdagan yung pundo nila na pang-ayuda para sa preparation for the upcoming elections. Talagang they will find ways na makakuha ng pundo. In whatever way, kailangan makakuha tayo ng pundo. So yun ang balak nila dyan sa PhilHealth. Ngayon, pangako naman ng presidente ng PhilHealth na pagbutihan daw nila. Isipin mo, pang 11th na nila, hearing diyan sa Senate. Ang nag-head
head niyang committee niya, si Senator Bongo. Wala talagang nangyayari. Iwan ko ngayon. No, promise sila na next year daw, implement nila lahat ng mga programs nila, lalo na yung konsulta program, health program. Makikita natin, ng daming reklamo na hindi talaga nila na-enjoy mga benefits na dapat nilang nakukuha dahil nga sa liit ng reimbursement na binigay ng PhilHealth sa kanila. Totoo naman yun. Kaya yung iba na may pera, may HMO, gagamit hindi na papasok ng PhilHealth. Kasi alam naman natin kung ano mangyari kung PhilHealth nang ipasok mo doon. Kaya mag-HMO ka na lang. Kung may pera ka, marami naman tayong kababayan na hindi kaya magpagamot ng ganyan-ganyan. Kaya talaga nagsasuffer sila. Aside from dito sa PhilHealth na discuss din kanina, yung regarding sa yung mga healthcare workers during the pandemic, marami pala doon na hindi nabayaran. Maraming unpaid pa yung mga kawawa naman yun, hindi sila nabayaran, lalo na yun sa mga provinces. Ang sabi naman ng DBM, walang pera walang pera, kaya hindi daw mabigyan. Recognize nila kasi lahat ng mga hospitals na hindi nabayaran yung mga health workers, mga nurses, yung mga non-medical na staff, hindi nababayaran. So ang nangyari, nagrereklamo sila. Ilang years na yung iba nga hopeless na mababayaran sila doon sa services na ginawa nila. Yung iba talagang nag-i-insist na dapat bayaran nyo kami dahil services rendered na yun Ginawa na namin lahat. The rest ng buhay namin during the pandemic, tapos ganyan lang, hindi nyo kami bayaran. So, yun ang nangyari. Nung kapanahon na ni President Duterte, halos lahat nababayaran. Pero nung dumaan na ang panahon, carry over kay PBBM, wala nang nagbabayad. Sabi ng DBM, wala namang inallocate sa amin na bayad para dyan sa mga hindi nabayaran na mga services during the pandemic. Kawawa yung mga yon. Ngayon, nung narinig ng mga ibang nagkiklaim, dumami tuloy ngayon ng nagkiklaim. Kasi baka nga mabayaran sila. Lalong the possibility na magkaroon ng payment yung gobyerno na i-allocate yung pera, mawawala. Kasi lalong lumaki yung demand yung iba na, hayaan mo na lang. Pabayaan mo na lang yan. Wala tayong magagawa. Ngayon, nagdi-demand na sila ngayon. Nag-file na rin sila ng mga demand na kailangan mabayaran sila through their hospitals. Kaya dumami na ngayon ang mga hospitals, lalo na yung mga government hospitals sa provinces, nagdi-demand for the payment doon sa services na nirender nila during the pandemic. So, kita natin yung inefficiency ng gobyerno na to. Kita natin kung gaano nila winalanghiya yung PhilHealth mismo. Kita natin. Isipin mo, kinukuha ng almost 90 billion. Kaya nga ang tanong ko saan na yung 60 billion? Totoo kaya na nasa treasury? Hindi ako maniwala. At saka yung presidente nila, makukuha namin yun kasi nasa treasury lang. Hindi ako maniwala. Wala na yun. Nasa ibang kamay na yun. Hati-hati. Baka nasama na yun sa ayuda Kaya hindi ako maniwala niyan. Pwede pa maibalik. Kung hindi pa naagapan yun, talagang, Pero hindi naagapan. Wala nga wala na nga yung pera So, ganyan kalungkot ang health situation ng bansa natin. Mismong health insurance natin. Anong ginagawa ng gobyerno? Grabe. Ngayon, siyempre, alam ni BBM bakit magbigay ko ng subsidy dyan? Bibigay ko na lang kay Martin to para gagawin naming ayuda. Marapit ng eleksyon. Alangan naman, pabayaan namin yung mga
ano namin, mga kampi namin, hindi kami papayag na mangyari yan. So, yun ang nangyari sa PhilHealth. So, sana naman, at least tayo, mga mamamayan, lagi tayong magiging proactive at saka magiging alerto. Kasi pailalim ang laro ng gobernong ito. Maganda naman yun, marami tayong mga health advocates, mga doctors, meron din silang mga organizations, they are filing complaints, cases dito sa PhilHealth sa mga kanilang ginawa. Mapipigilan yung pagkawala ng mga pera ng mga member para sa benefit hindi lang sa kanila kundi sa mga member ng kanilang pamilya. So itong episode na to, it's all about PhilHealth. Sana I have given you little information about the status of PhilHealth at iba pang bagay. And siguro if there's any other development regards to PhilHealth, babalita ko rin sa inyo in my later podcast. Salamat sa pagdalo ninyo dito sa channel na to. This is Justin Talk News PH. We usually discuss, comment, and give our political view and reactions to matters that affect the lives of Filipinos. So we will be always talking on this, dealing on these topics. We will talk about that here para malalaman natin kung ano ba talaga ang tunay na nagaganap sa ating bayan. So with this, I'm thanking na dumalo kayo rito and I'm requesting, lambing lang, sana naman mag-subscribe kayo. Try to make one subscription lang, okay lang, kaysa isa. Then, press like para naman gaganda ang algorithm ng channel na to. Actually, this is a new channel. My other channel is a geopolitical channel which touches on international issues. And hindi ganong kilala dito sa Pilipinas but abroad, medyo marami na rin ang nagbibisit doon sa channel na yun. So with this, maraming salamat. Share this video, follow, then subscribe, then like the video. So with this, thank you again at good evening sa inyo at sa inyong mga mahal sa buhay. Salamat po.